Kung nagbabala ka na mag-take ng LET or Licensure Examination for Professional Teachers ngayong March 2025, para sa iyo ang video na to. Ako si Sir RG Arangay, isang licensed professional teacher at certified human resource associate. So, nung nakaraang araw, nagbigay ako ng tips about reviewing, at isa sa mga ang unang tip na binigay ko ay magbigay ng oras or maglaan ng oras, no? Sabi ko nga, at least 3 months bago ang examination ay nakapagsimula ka ng mag-review. Ngayong araw naman na to, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung ways ko mismo, paano ba ako nag-review, no? At paano ba ito nakatulong sa akin para ma-retain lahat ng na-review ko, no? Una, kung ikaw ay individually reviewing lang, no? Wala kang review center, no? Ikaw lang mag-isa at nasa Q&A portions ka na or nagko-question and answer ka na, isa sa mga tip na maganda kapag ikaw ay nag-i-individual review ay ang paggamit ng mga cue cards or mga index cards or di kaya fishbowl, no? Yung kumbaga, sinusulat mo yung question, nasa likod yung answer, nasa fishbowl siya. During the time na nagre-review ka, no, pagbunot mo, question, and then try to answer, then check the answer at the back. So yan ay isa sa mga best ways para ma-retain, no, ang ating mga nire-review. Pangalawa, ito naman ay sa pamamagitan ng giving yourself time or setting time while taking the test. So halimbawa, meron kang nakitang reviewer na 150 items, katulad ng sa mga licensure examinations na mismo. So, ang gagawin mo, you try to time yourself, sagutan ito, isipin mo na ikaw ay talagang nagtitake ng test na sa panahong ito, no? Sagutan mo siya at bigyan mo ang sarili mo ng oras, no? 150 items. Pagkatapos niyan, sagutan mo and then try to check, no? Ilang items ang nakuha mong tama and such. At paulit-ulit lang itong gagawin. Ito nga po guys ang isa sa mga best strategy na gawin mo, repetition, no? Kasi habang paulit-ulit mo siyang binabasa, habang paulit-ulit mo siyang nare-review, paulit-ulit din po siyang tumatatak sa utak mo. And at that point, no, later on, kapag yan ang lumabas, na familiarize mo na, yun yung tamang term, not just merely memorization, but familiarization. Kapag na-familiarize mo na yung items, no, at alam mo na yung mga concepts doon sa items, most probably, tama ang magiging sagot mo pagdating na ng board exam. And then third po na way, paano makakapag-review ng maayos, ito ay kung may mga kasama kang nagre-review, no? Halimbawa, nung time namin, kasama ko yung mga co-teachers ko sa isang private school na to. So, pag nagre-review kami, may assignment kami, yung ako sa professional education. Itong isa kong co-teacher, siya sa general education. Kabila sa professional education. So, paano ginagawa namin? Nagbabatuan kami ng questions, no? In that sense kasi, yung may sense of competition ba, no? Kaya pag nararamdaman mo yung sense of competition, parang nahihiya ka na, ay baka hindi ko ito masagot, kaya inaaral namin ng maayos, no? Bubunot ako or magpipika ko ng question dun sa aming question bank, iko-question ko sa kanila, silang dalawa ang sasagot. Pagkatapos ko, yung akin namang isang kasama na naka-assign sa general education, siya naman ang magko-question. And then yung isa naman namin kasama sa majorship and such. So in that way, by the way, nakakatulong kami sa isa't isa, no? Kasi pag mali yung naisagot, may chance na makorek namin, no? At ma-explain bakit nga ba ito ang dapat na sagot at hindi yan, no? So, yun lang po ang tatlong ways ko paano ako nakasurvive sa pagtitake ng LET. At sana kayo rin, balang araw, pagkatapos ng March 2025 Licensure Examination for Professional Teachers at sa release date nito na most probably mga July, makikita ko rin po ang inyong mga pangalan sa listahan ng mga successful passer ng Board Licensure Examination for Professional Teachers. Yun lamang po muna ngayon. Happy New Year everyone!